Hills Lion, hello! Hello din po sa inyo. Hills Lion. Yan, so nakapag-share na po tayo no ng ating ng live natin. No? Kapag-share na tayo. Isa pa sa Messenger. Share lang ako na. Share ko lang isa lang. Yan, okay. Okay, yan. Oh. Na-share ko na po. Oh. Yan. So, yan. So, yun na. Start po tayo, guys, no, sa ating pong topic, no? So, marami po tayong topic, mga kaibigan, no? Nga pala, meron palang rally, no, sa harap ng Senado. May rally po kanina. Ongoing pa, no? Ongoing pa po yung rally sa pagkakaalam ko, no? Na-late kasi ako pag-open ko ng GC namin. So na-late ako na tuloy pala yung rally. No. So andun na po yung mga nag-rally, no, sa Senado. Andun na po. Uy, ala. Nandun si Senator Trillanes sa Davao City. Naku, ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Naku, baka patumbahin ka dyan. Naku. Sandali, mag-ano tayo. Message nga tayo. Sabihin natin, ingat siya dyan. Dali. Ingat po kayo dyan, Senator. Ingat po kayo dyan. Senator Trillanes. At alam nyo naman, ang lugar na yan, andyan ang Davao Death Squad. Remember si Amigo ng Bayan. Remember po si Amigo ng Bayan ay pinatumba dyan. Ingat po. Yan. Yan. Dali. Ingat po kayo dyan, Senator Trillanes, at alam naman ang lugar na yan ay nandyan ang Davao Death Squad. Remember po, si Amigo ng Bayan ay pinatumba dyan. Ingat po. Yan. Yan. So, nakapagano na tayo. Yan. Anong topic, Madam Kamote TV? Tatlo yung topic natin eh. Unahin po natin ito pong mas matatag na Kongreso at Malacanang, no? Mga ba yung sandali? Nakalimutan ko yung aking title. Ang title po ng ating live ay Tagumpay ang mga Pilipino sa mas matatag na Malacanang at Kongreso. Tagumpay ang mga Pilipino sa mas matatag na Kongreso
at Malacanang. Yun pala, no? Okay. Tagumpay ang mga Pilipino sa mas matatag na Kongreso at Malacanang. Yan. So, yan po mga kaibigan na, tatalakayin po natin yung paghalal po, no, kay Congressman Sandro Marcos bilang majority leader, no? Majority floor leader. Yan. So ito nga po mga kaibigan, no, stronger than ever, no, dahil po sa kay Congressman Sandro Marcos, no, na itong alyansa ng Malacanang at Batasan ay mas matatag. Dahil nga po mga kaibigan, ito pong si Congressman Sandro Marcos ay nahalal po as leader, no? So it strengthens the working alliance, no, between Malacanang and the House, making way for faster legislation, smarter budgeting, and more synchronized governance, no? So alam naman natin kahapon mga kaibigan, no, na sila po ay butuhan, no, ng sa pagka-speaker at sa kung sino-sino yung magiging bagong opisyal sa Kongreso. At yan nga po mga kaibigan, si Congressman Sandro Marcos ay nahalal bilang majority leader, no? So, eto po mga kaibigan, bakit po natin masasabi na mas matatag na po ang alyansa ng Malacanang at ng Kongreso, mga kaibigan, at ito po ay magbubunsod para sa mas maunlad na Pilipinas at mas magiging maaluwan ang buhay ng mga Pilipino. Okay, bakit po? Kasi mga kaibigan, ito pong alam naman po natin na ang Kongreso po, sila po yung tumutugon sa mga pangangailangan ng Malacanang or ng Pangulo, yung mga pangangailangan niya sa mga legislative, no, agenda. Alam naman natin na kung ang Kongreso po ay walang suporta sa mga pulisiya at mga prioridad ng ating Pangulo ay hindi po magagawa, no? Hindi po matutugunan yung mga bills or yung mga batas na dapat na ipasa, no? Or kung sakaling maipasa man, pero kung hindi kaalyado, sakaling maipasa man, ay baka late or baka ito ay tutulog-tulugan, no? At hindi maging priority ng mga kongresista. Pero dahil po sa itong pagkakahalal, no, ni Congressman Sandro Marcos, mga kaibigan, mas magiging maayos po ang samahan. Kasi ito pong si Congressman Sandro Marcos, yung nagiging dahilan or siya po yung parang tumutulay, no? Nagiging tulay between Malacanang at ng Kongreso. So, siya po yung parang magbi-bridge, no, sa kung ano man na gap na meron ang Kongreso. Pero alam naman natin sa panahon po ni Speaker Martin Romualdez ay wala pong gano'n, no? Wala pong gap na nangyayari between the Malacanang at Congress dahil si Speaker Martin Romualdez ay alam naman natin bukod sa siya ay pinsan ni PBBM, siya po ay malapit, no, na talagang full support po siya sa ating Pangulo. Kaya lahat po ng mga kailangan ng ating Pangulo sa kanyang mga LEDAC agenda ay natutupad kaagad at maaga po na naipapasa. So dito mga kaibigan, no, mas magiging matatag. Now with Sandro as majority leader, mas buo ang koordinasyon at mas mabilis ang aksyon, mga kaibigan, at bukod pa dyan ay andyan yung credibility, no, ni Congressman Sandro Marcos. Siya po ay capable na gawin itong mga trabaho na ito. Hindi po dahil sa siya ay anak ng Pangulo, no? Bukod dyan ay respetado po siya ng kanyang mga colleagues, ng kanyang mga kasamahan, at siya po ay pinagkakatiwalaan ang kanya pong leadership. And perfectly, mga kaibigan, positioned to move national priorities forward. This is not about privilege. It's about performance. So mga kaibigan,
fresh energy, no, at a real power. Young enough to energize, wise enough to lead, Sandro brings a new kind of leadership, calm, confidence, and connected to the vision of the President. So mga kaibigan, wala nang iba pa, no? Kung titingnan natin, walang iba pa na mas makakaalam kung ano ang gusto ng Pangulo, kundi ang kanyang anak, di ba? At yan po ay si Congressman Sandro Marcos. Eto nga mga kaibigan, no, pagdating po sa paggawa ng mga budget, mas magiging mabilis at smarter ang pag-spend ng budget, mga kaibigan. Dahil po, mga kaibigan, no, alam naman natin na ito pong kongreso, mga kaibigan, kung hindi po sila magiging hindi po sila naka-align sa mga gusto ng Pangulo, sa mga vision ng Pangulo, sa plano ng Pangulo, ay nandyan po na maaring hindi sumuporta pagdating po sa paglalabas ng budget. Pero dahil ang kongreso natin, under the leadership of Speaker Martin Romualdez, ay talagang nandyan para tumulong, gumabay, at talagang sumuporta sa lahat ng mga programa ng ating gobyerno, lalo-lalo na yung mga pro-poor. Tapos, nandyan pa, no, mga kaibigan, si Congressman Sandro Marcos ay naitalaga pa as majority leader. So, mga kaibigan, mas mapapabilis pa lalo, no? So, aligned, mga kaibigan, no? Sabi dito, faster budget, smarter spending. With him in place, mas mabilis na ang pagtatalakay sa paggalang sa NEP, the National Expenditure Program, no? Align na ang timeline at naka-align na rin ang mga priorities, less politics and more delivery, no, mga kaibigan. So, eto na po, mga kaibigan, no? Kitang-kita na natin ngayon na kahit gaano pa man yung political noise na tumatambad at ibinabato sa House of the Representatives, kitang-kita naman natin na si Congressman Sandro Marcos ay hindi po siya yung nagpapatol, parang katulad din ng tatay niya at saka ng uncle niya, no, si Speaker Martin Romualdez. At siya po ay sumasagot sa mga tanong, no, ng mga reporter, mga journalists. Sumasagot po siya intelligently, no? Hindi po siya katulad doon sa kabilang kubol na kapag sumagot, kapag nagsalita ay palagi may paninirang puri at nag-name calling. So si Sandro Marcos po bilang anak ng Pangulo at ngayon ay majority leader, siya, mga kaibigan, ay napaka-professional niya. At katulad po ng kanyang ama at ng kanyang uncle na statesman at talaga namang palaging nasa ayos. Kalmante, no? Kalmado lang, mga kaibigan. Hindi po nagpapapressure. Siya po ay nakafocus sa kanyang trabaho, gaano man ito kabigat. Kita ko nga, mga kaibigan, yung isang interview, no? At yung sinasabi niya na, mabigat nga daw na trabaho ito. Kailangan ng maraming mga late nights, no? Kasi syempre mag-iisip ka, yung trabaho mo, mag-i-extend ka ng mga oras, kahit matutulog ka na, mag-iisip ka pa, no? Pero sabi niya, kaya naman niya yan. Kaya yan, kayang-kaya po yan ni Congressman Sandro Marcos, lalo-lalo na po na sa mga hindi po nakakaalam, bago po naging kongresista si Sandro Marcos, siya po ay nag-train sa opisina ng kanyang uncle, sa House Speaker of the House. Siya po ay naging trainer, no? Siya po ay naging trainee tuloy, no? Trainee po siya dati, no? Parang si Vinny po ay nagtitrain din sa opisina ng kanyang uncle, no? So hindi ko alam kung tapos na ba. So, malay mo in the future, baka kaya siya nagtitrain dahil malay natin baka gusto din niyang tumakbo, no, sa pagiging kongresista. So, mga kaibigan, alam naman natin na kapag nag-train ka sa opisina ng speaker,
Iba yun, mga kaibigan. Matindi yun, no? So, yun po ang ginawa, no, mga kaibigan, ni Sandro Marcos bago po siya naging kongresista, ay nag-train muna siya sa opisina ng kanyang uncle sa House of the Representative. Tingnan na natin ito, no? So, dito sa isang post. Ferdinand Alexander Sandro Marcos has thanked his uncle, House Majority Leader and later First District Representative Martin J. Romualdez for mentoring him in Congress and helping him prepare for a possible full-time job as a member of the incoming 19th Congress. Sandro, son of Unity presidential candidate, former Senator Ferdinand Marcos Jr., acknowledged Romualdez' guidance and the training that he directly received and acquired from the ranking House leader as he honed his skills in the Leyte, Solon's office for 2 years in preparation for a future career in politics. Yan. So mga kaibigan, no, during his birthday celebration on March 8, Marcos personally conveyed his appreciation to Romualdez for training and for immersing him into the complicated legislative processes and its nitty-gritty, which he could use productively once elected as representative of the 1st District of Ilocos Norte. So mga kaibigan, no, 2022 to, no, March 15, 2022. So wala pang eleksyon ito, no, si Duterte pa ang pangulo nito, no, si Duterte pa. So yan po mga kaibigan, nagtitraining na po si Sandro Marcos sa opisina po, no, ni Martin Romualdez. Hindi pa siya speaker dito mga kaibigan, Martin Romualdez dito ay isang, ano ba ang ano niya dito? House Majority Leader. Yan, House Majority Leader pa siya dito. Hindi pa siya speaker of the House, no? So, yan po. Mga kaibigan, ay si Sandro Marcos po ay titraining na po sa kanya, no? So sabi po ni Congressman Romualdez, no, during that time, Sandro is highly qualified and fit for the job, especially that he had trained under his office. Sandro Marcos is very much qualified and ready for the congressional job that is aiming for. He has been trained and was very familiar with the legislative processes. Yeah. So, ibig sabihin mga kaibigan, no, si Sandro, qualified talaga siya sa kanyang posisyon ngayon as a majority floor leader. Kasi po, meron na siyang immersion. Hindi pa speaker, si Speaker Martin Romualdez ay nagtitraining na po si Sandro Marcos sa opisina ni Martin Romualdez. Hindi pa man siya speaker, no? So, the British-educated Sandro Marcos, who obtained his master's degree in development studies at the London School of Economics and Political Science, is running for congressman in the 1st Congressional District of Ilocos Norte in the May elections, no? So, kita niyo mga kaibigan, so, yung pagiging majority floor leader po niya ay pinagpaguran niya. Qualified siya. Hindi po siya naging majority floor leader dahil siya ay anak ng presidente, kahit wala namang alam, no? Hindi po ganoon, no? Si Sandro Marcos ay naging majority floor leader dahil hindi lang dahil anak siya ng presidente, kundi meron talaga siyang alam. Dahil wala pa man sa pagka-speaker si Martin Romualdez, ay nagtitraining na talaga siya sa opisina ni Majority Floor Leader Martin Romualdez during that time. At bukod pa dyan, siya po ay nagtapos sa London School of Economics, mga kaibigan. So, mga kaibigan, no, nagtapos siya sa London School of Economics at 2 ang kurso po niya doon na natapos, mga kaibigan, no? So, ito, kitang-kita natin na talagang siya po ay qualified, no? Sa kanyang trabaho, sa kanyang bagong trabaho. So, ito mga kaibigan, pinapasalamatan nga po ni
Congressman Sandro Marcos, ang kanyang uncle, dahil ni-ready po siya. No? Ni-ready siya, in-range siya ng gusto para sa kanyang magiging trabaho in the future. At ngayon na nga mga kaibigan, no, ni Congressman Sandro Marcos, yung mga training na under Martin Romualdez, no? So, Sandro Marcos credits Uncle Martin for skills, readiness to be Ilocos Norte, Solon, no? Yan. So, yan po mga kaibigan, no? Nagpasalamat po nito si Sandro, March 26, 2022 to, mga kaibigan, no? So, hindi pa Pangulo si PBBM. So, pinasalamatan po niya ang kanyang uncle dahil siya ay nire-ready para sa kanyang pagtakbo na kongresista, no, sa kanyang distrito. So, yan nga mga kaibigan, ngayon ay si Sandro Marcos na po ang majority leader, no? So, Martin Romualdez named Speaker, and new Sandro Marcos promoted to majority leader. Yes! So, majority leader na po si Sandro. Galing, no? The youngest majority leader. So later, Representative Martin Romualdez has been named a new Speaker of the House. So, mga kaibigan, bago tayo mag-proceed, ito po yung tama na si Sandro, nandito siya sa kanyang posisyon ngayon, hindi dahil sa kanyang pangalan at apelyido. Nandyan siya sa posisyon niya ngayon dahil sa kanyang pagsisikap. Nagtapos siya ng 2 kurso sa ibang bansa, sa London. Pagkatapos, mga kaibigan, siya ay nag-training, no, sa House of the Representative. Siya, mga kaibigan, ay nanalo at siya po ay naging kongresista sa kanyang distrito at naging epektibo siya. So kung titingnan natin, hindi privilege kundi earned dahil sa kanyang pagsisikap. Unlike po sa mga anak ni dating Pangulong Duterte, na puro pribilehiyo. Dahil sa apelyedong Duterte, kaya naging mayor. Dahil sa apelyedong Duterte, kaya naging congressman. Dahil sa apelyedong Duterte, kaya naging vice-presidente. No? So, puro pribilehiyo. Kung wala yung tatay nila, kung wala yung kanilang apelyido, they are nothing. Itong mga anak ni Duterte, without their father, without their surname, they are nothing. No? Katulad na lang ni Basti, hindi naman yan magiging vice mayor kung hindi dahil siya anak ni Duterte. Hindi naman yan magiging mayor kung hindi siya anak ni Duterte. The same with Inday Sara. Hindi siya magiging mayor ng Davao kung hindi siya anak ni Duterte. Make sense? Yung kanilang mga posisyon na abot, hindi nila pinaghirapan. Katulad na lang ng anak ngayon ni Pulong. Omar, ni wala ngang tinapos na degree. Pero kongresista. Di ba? Basta lang. Instant. Ang kanilang, bakit sila ngayon nasa posisyon? Instant. Parang instant noodles, parang instant coffee. Yan po. Pero pagdating po dito, sa anak ni PBBM, hindi instant kasi pinaghirapan niya. Nag-aral siya sa London at nagtapos siya doon ng dalawang kurso. Dito, pagdating sa Pilipinas, nag-training siya sa House of the Representative. So makita natin yung yung effort, no? Grabe ang effort na inexert ni Congressman Sandro Marcos bago niya marating itong kanyang estado ngayon. Kaya kung ano man yung estado ngayon ni Congressman Sandro Marcos, ito ay kanyang pinagpaguran at pinaghirapan. Hindi katulad sa mga Duterte na instant. Walang degree, congressman ka na. Walang degree, okay, mayor ka na. Duterte ka anak ka ng Duterte
So, ganun po, no? Pribilehiyo. Hindi dahil sa sila ay marunong, hindi dahil sa sila ay matalino, hindi dahil sa sila ay magaling, kundi dahil sa kanilang pangalan. Yun lang po, pangalan. Pangalan lang ng kanilang tatay. Wala po silang talino, mga bobo nga po sila. Kung titingnan natin, bobo po sila, mga bobo, no? Mga bugok. Kaya sila ganun mag-isip, no? Mga bugok sila. Wala po silang talino. Kanino naman sila magmamana? Si Duterte nga umamin, 75 lang, puro palakol. 7 years in high school. Umamin si Duterte, 7 years in high school siya. Kung hindi pa talaga siyang tumanda ng tumanda, hindi pa siya ipapasa. Ipinasa lang siya dahil sa awa ng kanyang mga teachers. Diba? Yun po ang dahilan. Pero, kita niyo naman Sandro Marcos, nag-aral sa London. Nagtapos ng 2 kurso. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi naging kampante. Nag-training, hard training sa kanyang uncle sa Kongreso. Saka siya tumakbo sa pagkakongresista. At siya ay nanalo. Diba? Yan po mga kaibigan, ganyan. Hindi pribilehiyo, hindi apelyido, kundi sariling pagsisikap. Self-made, kumbaga. Self-made. Unlike kay Sara, naging mayor kasi tatay niya. Yung anak nga yung anak nga ngayon ni Pulong, naging kongresista. Kasi yan, Duterte, apelyido. Pero pag tinignan mo, anong natapos? Walang natapos. Ba? Katulad ni Baste. Hindi naman nakagraduate ng college si Baste, pero naging mayor. Kasi Duterte. Diba? Pribilehiyo. Hindi pinaghirapan, kundi talagang pribilehiyo. Diba? Pangit yung ganun, mga kaibigan, no? Mas maganda mas maganda kung magkakaroon ka ng posisyon, mas maganda yung pinaghirapan, hindi yung dahil lang sa pribilehiyo mo. Diba? Yan. So, tingnan pa natin to. Okay. So, mga kaibigan, no? Si Speaker Martin Romualdez din, mga kaibigan, ay nakapag-deliver ng almost 100% of priority legislative agenda in 19th Congress. Yan. Much more. How much more ngayon, mga kaibigan, no? Sandro Marcos na ang majority leader na mas mapapabilis na ang strategy sa pagpapasa ng mga prioridad na bills na gustong ipasa, no, ng Malacanang. So, tingnan po nga natin itong ano. So, yan natin doon. Yan. Sabi po ni Congressman, sabi po ni Speaker Martin Romualdez, no? Anong June pa pala ito, no? June 2025. June 1, 2025. No? So, yan. So, napakarami na po ng kanilang naipasa, no, na mga majority na LEDAC agenda, no. So, na-approve po ang 27 na LEDAC, no, a LEDAC agenda out of 28 measures. 27 po ang na-approve. Yan. So, kita po natin dito, mga kaibigan, na mabilis po, no, yung mga na-approve. Since the opening of the 19th Congress, the House of Representatives has approved 61 LEDAC bills out of 64 measures. So, biro mo mga kaibigan na 61 ang kanilang naipasa doon sa 64. No? So,
ilan lang ang naiwan. So, 3 lang. Ganito po ka-effective, no, ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Ganito po ka-epektibo, no? So, kitang-kita po natin mga kaibigan, no, na ang House of the Representative ay ito po talaga ang kumbaga pinag-iinitan ng nitong mga namumulitika, no? Dahil nakikita nila na under the leadership of Speaker Martin Romualdez ay napapaangat po, no, ng ating Pangulo ang ating ekonomiya at napapasa ang lahat ng mga bills na kailangan, no? So, kitang-kita po natin na ngayon po na 3 taon na lang ang Pangulo natin ay mas magiging maganda po dahil nandyan na, no? Makakatuwang na rin si Congressman Sandro Marcos as majority leader. So, eto po mga kaibigan, mahihirapan na po lalo sila, no, na mapatalsik, mga kaibigan, no, si PBBM. Lalo silang mahihirapan na patalsikin si PBBM. Lalong-lalo na, mga kaibigan, na nandyan na po, majority leader na ng Kongreso, si Sandro Marcos. Di ba? So, kaya lalo pong iiyak itong mga nasa Duterte Block. At ito nga ang pinagtataka ko, mga kaibigan, di ba? Ilang taon po nilang siniraan ang Kongreso. Ilang taon po nilang siniraan si Speaker Martin, na kesyo buhaya daw, na kesyo ganito daw ginawa, kesyo ganyan-ganyan. Ang dami po nilang paninira, no, sa kay Speaker Martin Romualdez. Nangunguna po sa paninira, no, si dating Pangulong Duterte, tapos si Sara Duterte, tinawag siya na tambaloslos, tapos yun, sinundan na ng kanyang mga vloggers, ng mga DDS, kinuyog nila si Speaker Martin, tinawag na tambaloslos, tuwing merong mga pinupost sa Congress, pinagtatawanan nila, kinukuyog nila ng mga troll farm, ng mga DDS. Mga kaibigan, ilang taon nila ginawa yan kay Speaker Martin? 3 taon nilang ginawa yan. Demolition job laban kay Speaker Martin. Anong nangyari? Nagtagumpay ba sila? Hindi. Hindi sila nagtagumpay. My God, akala ko ba sinasabi pa nitong mga DDS ay wala na, hindi na yan magiging Speaker of the House kasi ayaw na sa kanya ng mga kongresista. Kasi ganito, ganyan. Sinusuka na siya ng mga kongresista. Hindi na yan magiging speaker. O ano nangyari ngayon? Eh di napahiya kayo. Napahiya kayo, di ba? Malaki ang inyong pagkakapahiya. Dahil majority pa rin ng mga kongresista ay si Speaker Martin Romualdez ang inihalal. In fact, wala man lang nag-nominate ng iba. Wala man lang nag-nominate ng ibang kongresista. Talagang si Speaker Martin lang ang na-nominate nila. Nag-iisa lang My God. Ganun po kalakas, no? Ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Biruin mo, 3 taon nilang siniraan. 3 taon nilang tinawag na tambaloslos. Pero anong nangyari? Hindi po sila nagtagumpay. Hanggang ngayon, speaker pa rin, pangalawang termino, speaker pa rin si Speaker Martin Romualdez. Diba? So, napahiya kayo, no? Pahiyang-pahiya kayo, no? Anong feeling ng napapahiya? Sige nga, anong feeling nyo ngayon na napahiya kayo? Speaker pa rin si Speaker Martin Romualdez. Diba? Pahiya kayo. Diba? Iyak na lang kayo kasi ginawa nyo ng lahat, dinimolish nyo yung tao, ginawa nyo lahat ng demolition job, pero ayan, speaker pa rin siya. Isa lang ibig sabihin yan, siya ay epektibo. At isa lang ibig sabihin yan, lahat ng mga binibintang nyo sa kanya ay hindi totoo. Dahil kung totoo na siya ay buhaya, kung totoo na siya ay ganito, ganyan, mga pinagbibintang ni Sara,
malamang hindi na siya magiging speaker, papalitan na siya dahil masisira na ang tiwala sa kanya ng mga kongresista. Pero hindi nasira ang tiwala sa kanya ng mga kongresista kasi nakita ng mga kongresista, wala namang basihan. O, ano kayo ngayon? Napahiya kayo, no? O, saglita. Pikat. O, saglita. Pikat. Isa pa. Pikat. O, diba? O, pahiya kayo. Pahiya kayo. O, isa pa. Pikat. O, pikat. Bleh. O, diba? Ay, nako. Bitter na naman. Bitter na naman sila. Joseph, DDS, inggit lang naramdaman. Correct. Inggit lang ang nararamdaman nila, no? Inggit lang talaga ang kanilang nararamdaman, no? Inggit talaga ang kanilang naramdaman. Puro inggit, no? Yan. Kita nyo ha? 3 years nila na siniraan. Pero ayan, no? Siya pa rin talaga ang Speaker of the House. Diba? Yan mga kaibigan, no? Siya pa rin ang Speaker. Kamote TV, Madam, wish ko lang pag nagpasa sila ng budget, huwag po nilang i-zero ang Mindanao. Wala naman po nagsi-zero sa Mindanao. Ano nga po katulad na lang ng Davao, pinakamalaki ang budget, no? Alam mo ba na ang Mindanao, siya yung binigyan ng nakakuha ng pinakamalaking budget, no? Nakalimutan ko lang kung para saan yung budget na yun, na pinakamalaki, no? I-recall ko lang mamaya, no, yung aking mga notes, at saka yung mga videos, at saka yung mga data, no, i-recall ko mamaya. Yung Mindanao, nakakuha ng napakalaking budget, no? So, ang magiging lang dito, kumbaga, dito lang tayo magkakatalo sa kung ang mga government officials sa Mindanao ay gagastusin nila talaga para sa taong bayan. Diba? Diyan lang tayo magkakatalo. Or baka naman, lagay sa bulsa, pagkatapos ng taong bayan, wala. Diba? So, diyan magkakatalo, no? So, minsan kasi, depende rin naman talaga sa mga government officials, no? Ng isang lugar. Halimbawa, ang mayor nyo, kapag mayor nyo corrupt, walang mangyari, di ba? Or kapag governor nyo ay corrupt or whatsoever, walang mangyari sa mga proyekto, di ba? So, ganun po yun, no? So, ang maganda po ngayon, no, sa Marcos administration, kasi yung mga tulong, yung mga ayuda para sa taong bayan ay hindi na po yan mahahawakan ng mga opisyalis ng gobyerno. Ito po ay, lahat po yan nasa DSWD, nasa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagtulong. Nandun po lahat yan, pati mga akap, mga tupad. Hindi na po yan mahahawakan ng mga government officials. Yan po ang maganda ngayon sa Marcos administration. Halimbawa, ang i-cite ko sa inyo example. Halimbawa, ang isang kongresista, meron siyang gustong tulungan. Halimbawa, mga sa akap, sa tupad, o kung anumang proyekto, no, ng programa ng gobyerno para sa mahirap. Hindi po niya mahawakan yung pera. Ang gagawin po niya, i-refer po niya, no, yung pangalan nung tao or ng mga grupo ng tao na gusto niyang tulungan, i-refer niya ngayon sa DSWD. Sabi niya, itong mga taong to ang nangangailangan ng ayuda, bawa, akap, yan. So yung DSWD, i-assess nila ngayon
kung yung binigay na pangalan ng mga kongresista, i-assess nila kung talagang sila ay may hirap, kung kailangan talaga nila ng tulong. Tapos saka po nila yun tutulungan. Ganon po yun. So ito po, maganda po ang programa ngayon ng ating Pangulo dahil hindi po makakapangurakot ang mga government officials dahil lahat po ng tulong para sa taong bayan nandiyan yan sa DSWD. Diyan kukunin, no? Kaya wala pong makakahawak ng pondo. Diyan po lahat yan sa DSWD. Yun po yun. Ganon po ang paraan ngayon ng Marcos administration ng pagtulong. Hindi po makakapangurakot yung ibang mga opisyales na gustong murakot. Yun po yun, no? Joseph, inggit ang mga buzzer mo, ma'am. Ay, o nga po. Ganyan naman po talaga sila. Mga inggit po talaga yan. Matagal na po yan silang inggit, no? Yan. So, ito mga kaibigan, no? Pangalawang, bago tayo pumunta sa pangalawang topic natin, no? Wrap up muna natin, no? Yung ating unang topic. So, yan nga mga kaibigan, no? Dahil po, si Congressman Sandro Marcos na ang majority leader ng Kongreso, mas mararamdaman lalo ng taong bayan ang pag-unlad ng ating bansa. Economically, mga kaibigan, at sa lahat po ng aspeto. Kung tatanungin mo ang isang common tao, no? Okay ba yung SONA ng ating Pangulo? Totoo ba na umunlad ang ating ekonomiya? Nagsasabi ng common tao? Oo, yes. Kasi nararamdaman. Nakita mo nga, may 20 bigas na. Makakabili ka na ng bigas na 25, may 30, may 35. Lalong-lalo na yung 20 bigas. Na sa panahon ni Duterte, ang bigas ay umabot ng 75 pataas. Diba? Samantala ngayon, meron ng mga murang bigas. At ang inflation natin, 1.4. At natanggal tayo sa gray list. Mataas na ang kumpiyansa ng mga ibang bansa sa Pilipinas. At magandang foreign policy natin. Friends to all, enemy to no one. At walang ibibigay na kahit katiting ng ating mga isla, ng ating karagatan, hindi ibibigay sa mga nananakop. At grabe ang buhos ng mga investors sa Pilipinas. So kung tatanungin mo ang isang common na tao, kung gumanda ang ekonomiya, sasabihin, oo. Kasi nararamdaman ng common tao. May 20 pesos na bigas. Diba? Kaya nga inggit na inggit si Sara eh. Diba? Si Sara, alam niyo ba mga kaibigan, siniraan ni Sara ang Pilipinas sa ibang bansa. Siniraan niya, nasa Korea siya, South Korea, siniraan niya ang Pilipinas sa ibang bansa. Nakapunta daw siya sa dahig nga daw, sa Australia, sa Qatar, ano pa yung sinabi niya? Madami siyang sinabi na napuntahan niya. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Sabi niya, wala daw sa katiting na kalingkingan ang Pilipinas sa mga bansang yun. Ganon niya pinipintasan, ganon niya sinisiraan ang Pilipinas. Nasa Korea siya, nasa ibang bansa, siniraan niya ang Pilipinas na wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Hindi siya proud sa Pilipinas, mga kaibigan, hindi siya proud. Grabe mga kaibigan, hindi siya proud sa Pilipinas. Grabe. Ganyan po si Sara Duterte. Hindi siya proud sa Pilipinas. Diba? Kaya nga mga kaibigan, sana punta na lang sana siya sa China at doon na lang sana siya tumakbo na presidente, kalabanin niya si Xi Jinping. Total naman, Chinese naman talaga siya, diba? At saka,
Mahal naman niya ang China eh. Hindi niya mahal ang Pilipinas. Di ba? Nung tinanong siya kung ano daw siya, pro-Philippines o pro-China, sabi niya, I'm not pro any country at all. Hindi po siya pro-Philippines. Siya po, ikinahihiya po niya ang Pilipinas. Doon sa kanyang statement, di ba? Ikinahihiya niya ang Pilipinas. Pakita ko sa inyo yung statement niya. Pakita ko sa inyo. Na wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas, no? Sa ibang bansa. Grabe mga kaibigan, siniraan niya ang Pilipinas sa Korea pa ha. Kapal mukha, no? Makapal talaga ang mukha ni Sara. Super kapal ang mukha ni Sara. Nakita niya na marami siyang bansang napuntahan. Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas sa mga bansang ito. Nag-world tour siya para lang siraan ang ating bansa at ang Pangulo. Alam nyo, pumunta ako, di ba? Kasama ko sa Filipino community sa Hague. Pumunta yung mga taga Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala kang date. Hanggang ngayon. Wala. Sa kalingkingan, ang lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil wala nagmamala sa akin na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Inismaya ka talaga. Yan. So yan na, nagmalaki siya, nag-world tour. Wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. Wala daw kasing nagsasabi na ibangon ang bayan. Hello. Ikaw instead na ibangon mo ang bayan, binabagsak mo. Sinisiraan mo ang Pilipinas, inaangat mo ang ibang bansa, sinisiraan mo ang Pilipinas. Anay ka. Ikaw ang anay. Pambansang anay ka. No? Yan po mga kaibigan. Si Sara Duterte ay isang pambansang anay. Di ba? Sinisiraan niya ang Pilipinas at inaangat niya ang ibang bansa. Grabe mga kaibigan, no? Kaya nga sabi ni General Torre, no? Ito sabi ni General Torre. Sabi ni General Torre, nagtataka ako bakit yung mga supporter niya sumusuporta pa rin sa kanila. Nakikita, alam ba nila na niloloko na sila? Katulad yan. Sabi ni Sara, nakapunta siya sa iba-ibang bansa. Ibinanggit niya kung ano ng mga bansa yun. Ha? Wala daw sa kalingkingan ang Pilipinas. Anong sabi ng supporter nung narinig sa video? Anong sabi ng supporter? Bisaya? Kaulaw. Kaulaw. Anong ibig sabihin ng kaulaw? Nakakahiya. Nakakahiya daw ang Pilipinas. Kita mo, imbis na magalit ang supporter niya dahil sinisiraan niya ang Pilipinas habang sa ibang bansa, imbis na madismaya sila kay Sara Duterte dahil sinisiraan niya ang Pilipinas sa ibang bansa, ang sinabi pa ng supporter niya, kaulaw. Nakakahiya daw ang Pilipinas. Ang tanong natin, 6 na taon ang tatay mo Pero, ibinangon ba niya ang Pilipinas? Hindi. 6 na taon ang tatay mo naging presidente ng Pilipinas. Ibinaon niya ang Pilipinas sa utang. Tapos ngayon sasabihin mo na ganito yung Pilipinas. Ang tatay mo, 6 na taon naging presidente, ibinaon niya sa utang ang Pilipinas. Sa panahon din ng tatay mo na nailagay ang Pilipinas sa gray list na kinatatakutan itong bansa natin, ikinahihiya ang bansa natin ng iba-ibang mga bansa dahil sinasabi na marami dito mga masasamang tao, maraming kriminalidad dito, maraming mga tsugihan doon, tsugihan dito, na ilagay tayo sa gray list. Maraming mga nagka-cash smuggling, maraming mga pera na mga dirty money dahil sa paggaganap ng pogo na nilegalize ni Duterte. Grabe mga kaibigan, nasa kadiliman tayo. Ang panahon ni Duterte ay panahon ng kadiliman.
Patay dito, patay doon, patay doon, patay dyan, walang hustisya. Napakamahal ang bilihin doon, ang mahal ang bilihin dito, ang mahal ang bigas. Gawing legal ang rice smuggling. Take note, ginawang legal ang rice smuggling. Mga kaibigan, yan ang sinabi ni Manny Peñol. Sabi ni Manny Peñol, gawin na nating legal ang rice smuggling. Dahil kapag ginawa daw legal yan, hindi na daw yan smuggling. Otak. Diba? So, grabe mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, talagang literally, nasa kadiliman tayo. Ibinaon niya tayo sa utang. Pag alis niya mga kaibigan, iniwanan niya si PBBM ng 13 trillion na utang. Kaya kung i-recall natin ang lahat ng mga sinasabi ni Sara Duterte, i-recall natin ang nakaraan ng tatay niya ng 6 na taon, makikita natin, nagbubumerang sa mukha ni Sara Duterte 1 million times ang lahat ng sinabi niya, nagbubumerang sa mukha niya dahil para siyang sinampal ng katotohanan na sa panahon ng tatay niya, nasa kadiliman tayo at lubog na lubog ang Pilipinas sa lahat ng aspeto. Lubog na lubog tayo. Maging sa pambubudol niya doon sa infrastructure, sa build na hindi naman pala totoo. 119 ang pinangako, 14 lang ang tinapos. Yan mga kaibigan, no? Kaya, alam niyo sa totoo lang wala nang naniniwala sa mga Duterte. Wala na sa kanilang naniniwala mga kaibigan. Dahil wala silang isang salita, mga sinungaling, at talaga namang paiba-iba ang sinasabi. Diba? Sandali, tingnan ko kung nandito yung yung video Yung sabi ng isang political analyst, no? Na pare-pareho daw yung mga Duterte, no? Hindi ko makita, no? Ang sabi ng isang political analyst na in-interview, sinahit kasi niya dito si Basti. Si Basti Duterte daw, naghamon, hindi pumunta, naduwag. Yung tatay daw, si Duterte, ganun din daw, no? Nung naghamon, tapos nung kumasa si Carbonell, hindi pumunta, naghamon si Carpio. Nung kumasa si Justice Carpio, hindi rin, ayaw din niya. No? So, ibig sabihin, naghahamon, naduduwag. Tapos si Sara daw, sabi, bloodbath. I want a bloodbath. Yun pala ang ginagawa, pumupunta sa Korte Suprema para ipadismiss yung kanyang impeachment. So sabi ng itong political analyst na to, pare-pareho yan sila. Madadaldal, mga matatapang sa bunganga, pero walang tapang pagdating sa gawa. So, titignan natin, tama yung sinabi niya. Tama yung sinabi niya, mga kaibigan. Ilang beses na natin na nakita, no, ang dating Pangulong Duterte. Puro kayabangan. Pero kapag siya na ang hinamon, pag kumakasa sa kanya, duwag. Sabihin niyo sa akin, hindi totoo ang sinasabi ko. Tell me that I'm lying. Sabihin niyo sa akin na hindi totoo ang sinasabi ko. Di ba? Totoo. Hinamon siya ni Carbonell. Hinamon niya si Carbonell. Pagkatapos ng kumasa, hindi siya pumunta. Hinamon niya si Justice Carpio, debate. Nung kumasa, ayaw niya. Si Basti naman, naghamon ng suntukan. Nung kumasa si General Torre, nagtago. Si Sara Duterte, naghamon na, I want a bloodbath. Yun pala, pumupunta 2 beses sa Korte Suprema para ipadismiss ang impeachment. Pare-pareho nga sila. Duwag. Diba? Ay, lahat naman ng sinabi ko, totoo eh. May kasinungalingan ba dyan? Di ba totoo naman sinabi ni Sara Duterte, I want a bloodbath? Sabi pa niya, gusto ko talaga itong impeachment kasi ito lang yung panahon, ito lang yung tamang platform para makasagot ako sa lahat ng binibintang sa kanila. Mali ba yung sinabi ko? Di ba totoo? Totoo yun na sinabi niya. 3 beses na meron siyang sinabi na
Nakahanda na daw siya, naka-ready na daw. Nag-hire pa ng 16 na lawyer. Ha? Tapos pumupunta pala sa Korte Suprema para ipa-dismiss ang impeachment. O, di ba? Duwag. Yung blood bath niya, naging bubble bath. Tapos si Baste, naghamon din. Tapos nung pumasa si General Torre, tumakbo. Duwag. Wala. Wala nang naniniwala sa mga Duterte. Sa totoo lang. Wala nang naniniwala sa kanila. No? Wala nang naniniwala sa mga yan. Ito pa, meron pang isa. Ito, Sa sinasabi, ito may isa pa. ang Vice President. Papalabas ko sa inyo. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, ginismar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah, katakot-takot ng pagmumura, katakot-takot ng pagbabanta, ng pagbata yung ginawa niya, hindi siya dinidismar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Ito kasing si VP Sara Duterte. Noong panahon na nanundok siya ng sharing, pinadisbar yan. Lately naman yung tungkol sa confidential funds, tungkol dun sa pagmumura niya at pagtitreat sa Pangulo, kay Elisa at kay Speaker Martin, pinadisbar din yan ng isang dating PDP laban. At yung pangatlong nagpadisbar sa kanya, si Attorney Larry Gadon. Pero hindi siya dinidisbar. Titingnan natin, mas matindi yung ginawa ni Sara na pagtitreat ng pagtsugi at yung kanyang mga malulutong na pagmumura at yung panunundok niya sa sheriff. Kung titingnan natin, mas matindi yung ginawa niya. Pero magtataka ka, hanggang ngayon, hindi pa inaaksyonan ng Korte Suprema ang disbarment case laban kay VP Sara Duterte. Samantalang si Larry Gadon, So, tanyo sabi ni Larry Gadon, galit na galit si Larry Gadon, no? Sabi niya, ang Supreme Court, tuta yan ng mga Duterte, sabi ni Larry Gadon, Kasi, nung pinadisbar si Larry Gadon, dahil sa isang journalist, no, na minura niya kasi minura niya kasi may sinasabing yung masama nga tungkol sa Marcoses. So minura niya yung journalist, no? Tapos may sinabi rin siyang bastos, no? Bastos. Napanood ko yun eh. Bastos yung sinabi niya. So para sa akin, kahit ako'y maka-Marcos at kahit na gusto ko yan si Larry Gadon, loyalista siya talaga at pinagtatanggol niya ang Marcos. Kung ako, hindi ko rin ito tolerate yun, no? Kasi babae yun, kahit ano pa yung sinabi niyang masama laban sa Marcos, dapat hindi niya minura at dapat hindi niya pinagsabihan ng kabastusan. So para sa akin, foul yun, foul. No? Para sa akin, hindi yun dapat itolerate. So sa akin, okay lang yan na i-disbar siya, no? Si Secretary Larry Gadon, okay lang na i-disbar siya. Pero, ang hindi okay sa akin, ay yung si Sara Duterte, tila untouchable, na nakatatlong disbarment case na siya. Hindi siya dinidisbar ng Supreme Court. Nung nanuntok siya ng sheriff, alam naman natin guys, bawal yan eh. Bawal sa batas ang panununtok, pananakit sa ibang tao. Lalong-lalo na, lawyer siya. At mayor siya ng Davao. May yun, abuse of power. No? At yung kanyang pagiging lawyer ay magiging yung questionable kasi hindi niya dinadaan sa batas. Nanununtok siya. Bawal yan guys eh. Literally bawal yung ginawa niya. So doon pa lang dapat, di ba, inaksyonan na yung disbarment case niya. Pero hindi siya dinisbar ng Korte Suprema. Pangalawa, naghain ng disbarment case yung isang PDP laban, si
matibag, no? PDP Laban dati, pero umalis na siya sa pagiging PDP Laban kasi dahil sa nakita niya na yung ginagawa ni Duterte ay hindi daw maganda, no? Hindi maganda yung ginagawa ng mga Duterte. So, umalis na siya sa PDP Laban. Nag-file siya ngayon ng disbarment case laban kay Sara. Dahil doon sa yung confidential funds at saka doon sa pagmumura at pagtitreat niya sa Pangulo. So, walang nangyari. Tapos, pangatlo, nag-file din si Secretary Gadon, no? The same, nag-file siya tungkol doon sa pagmumura, doon sa pagtitreat ng igaganon, no? At pag-hire ng assassin. Take note, mga kaibigan, kung titingnan natin, napakalaking ano niyan, napakalaking bagay niyan. Doon pa lang sa pag-hire mo ng assassin, guys, malaking bagay yan. Foul na foul yan, labag na labag yan sa batas. Pero magtataka ka, until now, hindi inaaksyonan. Wala siyang disbarment, hindi siya dinisbar ng Korte Suprema. Ngayon, napapaisip yung mga tao, dahil ba tumatanaw ng utang na loob sa tatay? Dahil mostly, yung mga judge na nandyan ay appointee ni Duterte. So natatanong ngayon ng taong bayan, ba, kapag ganito ang nangyari, no? Kapag ganito, mga kaibigan, nakakatakot ito. Kasi ang Korte Suprema, the highest court in the land, ay may kinikilingan na pala. Kasi si Larry Gadon, napakabilis eh. Ang bilis ng disbarment kay Larry Gadon. Samantalang kay VP Sara Duterte, ang tagal na ng disbarment niya. Panahon pa nang siya ay nanuntok. Pinadisbar siya doon. Tapos itong mga nakakaraan, pinadisbar siya, 2 rin. So 3 lahat. Sabi nga nila, 4 daw yan. Nakalimutan ko lang yung isa 4 daw yan. Pero until now, hindi pa din disbar si Sara. So, yun nga, natatanong ng taong bayan, ano ba yan? Dahil ba sa appointee ang mga judges ng Korte Suprema? So mga kaibigan, dito lang tayo sa tama Tinatanong lang natin, dito tayo sa tama. Bakit ba? Si Larry Gadon, journalist lang journalist lang yung kanyang minura at binastos. Isang journalist. Disbarment agad, dinisbar agad siya. Si Sara, mga kaibigan, presidente ang minura. First Lady ang minura. Speaker of the House ang minura. Pinagbantaan na igaganon. No joke, nag-hire ng killer. Pero hindi pinadisbar. Hindi inaaksyonan ng Korte Suprema. So, ano yan? Ano yun? Alam mo, sa totoo lang dapat nga hindi matuwa dito ang mga DDS Kung ikaw ay isang DDS na nagmamahal sa Pilipinas, dapat hindi ka matutuwa dito. Kasi ang nakikita natin dito, nakakatakot ito Kasi ganito na ba ang Korte Suprema natin? Bias na talaga? My God, kaya nga sila Korte Suprema ay the highest court of the land. Dapat sila ang nagbabalanse. Hustisya. Paano pa magkakaroon ng hustisya, lalong-lalo na ang mga maliliit na mga Pilipino, kung ganito ang Korte Suprema? Nadadaan pala sa malalaking mga tao, nadadaan pala sa dahil appointee ka, dahil may utang na loob kayo. Nakakatakot ito, mga kaibigan. Literal na nakakatakot para sa mga mahihirap. Yung mga mayayaman, hindi matatakot dyan kasi pag may ganito ka, pwede mo kausapin ganyan. Diba? Pero tayo, ng mga mahirap,
Nakakatakot. Nakakatakot talaga. So, yun na guys ha. Dito na tayo sa ating pangalawang topic. Kaya kayo, Okay, pangalawang topic na tayo. Diba? Inom muna tayo ha. Okay. Ang sabi ng dahil dito sa desisyon, no, desisyon ng Korte Suprema na yung impeachment ni Sara ay unconstitutional daw, no, sabi ng Korte Suprema. So, sabi ng mga DDS, igalang nyo yung sinasabi ng Korte Suprema. Mas matalino pa ba kayo sa Korte Suprema? Mas magaling pa ba kayo sa Korte Suprema? Ang sagot ko, ganun ba? Ganun ba? O sige. So ito ang sabi ng Korte Suprema, ang ICC ay may jurisdiction. May jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso ni Duterte. Dahil kahit na umalis daw ang Pilipinas sa ICC, ay sakop pa rin, covered pa rin yung mga taon na kung saan tayo ay asignatory pa ng ICC. 2011 to 2019. Malinaw ang sabi ng Korte Suprema. Pero bakit iginigiit ng mga DDS at ni Sara na wala daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Make sense? Sabi ng Korte Suprema may jurisdiction daw ang ICC sa kaso ni Duterte mula 2011 hanggang 2019. So magmula doon sa 2017, doon kasi nag-file ng kaso, no, si Terralianes, 2017 hanggang 2019, doon may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. So ibig sabihin, tama lang ang pag-aresto kay Duterte kasi may jurisdiction pa rin ang ICC. So dapat igalang nyo kasi ang Supreme Court ang nagsabi niyan, di ba? O igalang nyo yan. Kasi dito sa ginawa ng Supreme Court na diniklara niya na unconstitutional ang impeachment, sabi niyo igalang kasi Supreme Court yan Mas matalino pa ba tayo sa Supreme Court? O sige, igalang natin yan. Pero igalang nyo rin ang sinasabi ng Korte Suprema na merong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas within 2011 hanggang 2019. Ang hirap kasi sa inyo mga DDS. Itong hirap sa inyo mga DDS Selected kayo, namimili kayo. Etong desisyon ng Korte Suprema na gawing unconstitutional yung impeachment, gusto nyo igalang. Gusto nyo igalang ng lahat ng tao, huwag na tayo mag-impeachment kasi sabi ng Korte Suprema, igalang daw. Mas matalino pa ba tayo sa Korte Suprema? Yun ang sinasabi ng DDS Okay, so kung yan ang sinasabi nyo, sige, igalang igalang. Anyway, pwede pa naman mag-file no? Sabi ng Korte Suprema, February 6, 2026, pwede kayo mag-file uli. O sige, igalang natin ngayon, wag na muna mag-impeachment, pero February 6, ayan, mag-file na uli ng impeachment. Pero igalang nyo rin ang sinasabi ng Korte Suprema na may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, doon sa kaso
ni Duterte. So, ibig sabihin, tama lang na siya ay inaresto. Ito ay hindi bawal. Ang pag-aresto kay Duterte ay hindi bawal dahil may jurisdiction ng ICC sa kaso ni Duterte mula 2017 to 2019. So tama lang na siya ay inaresto at dinala sa The Hague. O, wala na tayong usapan. Tama ang ginawa kay Duterte. Walang mali doon, walang illegal doon. Kasi ang Korte Suprema ang nagsabi na ito daw ay merong jurisdiction ng ICC. At remember, during the time na dinadala si Duterte sa The Hague, nag-file ng motion for TRO, restraining order. Sina Bongo, nag-file sila sa Supreme Court na pigilan ang pag-aresto kay Duterte. Pero anong ginawa ng Supreme Court? Hindi nila pinigilan, hindi sila naglabas ng TRO. Kasi nga, ang Supreme Court mismo nagsabi na may jurisdiction ng ICC. Kaya okay lang sa Supreme Court na dinala si Duterte doon sa The Hague. Okay lang sa kanila. Dahil sabi nila mismo may jurisdiction daw ang ICC sa kaso ni Duterte. So wala na tayong dun So mga DDS, huwag na kayo magreklamo Sundin natin ang sinasabi ng Korte Suprema kasi mas matalino sila kaysa sa atin, no? So sundin natin huwag na kayo magreklamo dahil ang pag-aresto kay Duterte ay legal. Make sense? Kami, pwede pa kaming mag-file ng impeachment sa February 6, 2026. Malapit na yan. Diba? So, ang mangyayari niyan, mga kaibigan, ay lalo nga haba. Yung hahaba lang, no? Yung itong impeachment na to, itong kaso laban kay Sara Duterte, itong impeachment niya, haba lang yan. Ang issue na yan. Mga kaibigan. Dahil hanggat hindi yan natutugunan, mananatili sa isipan ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay talagang nagnakaw. At mananatili sa utak ng mga Pilipino na kaya niya pinipigilan ay dahil takot siya. Mananatili sa isip ng mga Pilipino na siya ay duwag at sinungaling. Ang gusto daw niya ng bloodbath, yun pala, bubble bath. Ay, sabi ni Riolo, yung way ng kuha kay RRD, tama? Okay, sagutin natin bago tayo pumunta sa pangalawang topic. Tama yun. Ang way ng pagkuha kay RRD, tama yun. Bakit? Nakita mo, dumaan sa proseso, di ba? Ang ICC, nag-ask sila sa Interpol. Yung Interpol naman, kinontak ang Interpol dito sa Pilipinas at yun nakipagtulungan. At syempre, ang magpapatupad niyan, yung mga kapulisan natin. Hindi naman pwedeng magpatupad yung mga banyaga So yung mga kapulisan natin ang magpapatupad niyan. At ang gobyerno, kasi nire-request ng Interpol. So legal yun. At kita niyo naman, di ba? Kita niyo naman yung struggle ng mga kapulisan. Nandyan si Midal Day, ang laki-laki ng katawan, ayaw paanohin yung mga pulis. Nagaganon dun. Merong mga humaharang. Hindi pwedeng kunin yan. Tapos pinukpok ng cellphone yung isang pulis. Niabansen niya, bumukol dito, napakalaki. Pagkatapos si Kitty Duterte, pinagkakambras yung mga kapulisan kung ano nung mga pinagagawa. Hindi nga lumalaban yung mga pulis, nakaras nga sila Hinaras nila ang mga kapulisan, hindi lumalaban. May mga body cam yung mga yun, may mga body camera yun. Hindi sila pwedeng lumaban, makikita agad sila. Diba? Talagang hinaras yung mga pulis. Dahil si Duterte ayaw sumama.
umabot ng 12 hours, more than 12 hours, mga kaibigan, dumidilim na. Dumidilim na, take note ha. Dumidilim na, ayaw pa rin talaga ibigay si Duterte. Ayaw pa rin talaga, talagang meron pa rin mga humaharang. Hanggang sa nanindigan na si General Torre. Sabi ni General Torre, sa ayaw niya sa gusto niyo, isasakay siya no, sa aeroplano. Kasi yun naman ang tama guys sa pag-aresto. At isa pa ha, mabuti nga si Duterte, inaresto. Mabuti nga si Duterte, binigyan ng due process, inaresto, at mahaharap sa trial para ipagtanggol ang sarili niya. May lawyer. Pero yung 30,000 na tinukhang, hindi sila inaresto. Basta lang silang. Kaya kung titingnan nyo, kung tatanungin mo ako, no? Kung tatanungin mo ako, Rio Longo, kung tama ba ang pag-aresto kay Duterte, tama. Walang mali. Binigyan siya ng due process, hindi nilabag ang kanyang human rights. Yung mga pulis nga ang kawawa kasi gikambras ni Kitty, kung saan-saan gikambras, tapos pinukpok ni Evansing, nakabukol. Pagkatapos, grabe yung ginawa sa mga kapulisan. Stress na stress yung mga pulis. Hirap na hirap yung mga pulis guys, ang ginawa nila. Minarder talaga sila. Talagang inatake sila. Hirap na hirap yung mga pulis. Pero kailangang manindigan na si Duterte ay dalhin sa dahig dahil yun ang tama. Guys, pasalamat nga kayo Si Duterte, may due process. Yung 30,000, hindi na babalik, hindi na makikita ang pamilya. Nandun nasa ilalim ng lupa, 6 feet below the ground. Patay na. Wala na yung mga kinabukasan nila. Yung 3 taong gulang bata, si Micah 3 taong gulang. Mga 4 years old, 5, 6, 7, 8 years old, 9, 10, 11, 12 years old, mga bata. EJK. Yung Duterte nyo, mga kaibigan, buhay na buhay. At nakikita ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang pamilya. Kaya pasalamat kayo dahil si Duterte ay may due process. Diba? Pasalamat kayo dahil may due process si Duterte. Binigyan siya ng due process. Pero ang mga pinatay, 30,000, wala na. May mga pamilya yan, tao yan. Binigay ng Diyos ang buhay nila. Hindi naman sila hayop Hindi naman sila mga hayop na pagkakatayin nyo lang Tao yan, tao. May puso, may damdamin, may kaluluwa. Mayroong mga ambisyon sa buhay. May mga tao na nagmamahal sa kanila. Pero kinitil ang buhay nila. Hindi sila inaresto. Mas maganda pang pinag-aresto na lang yan nilagay sa kulungan Pero yung ginawa sa kanila, winakasan ang kanilang buhay. Labag yan sa Diyos. Kasalanan sa Diyos ang pagpatay ng tao. Huwag niyong ipagtatanggol ang mali. Ang sabi sa Biblia, kapag ikaw ay nagtanggol sa mali, nakikiparte ka sa kasalanan ng tao na yun. Pag pinagtanggol mo si Duterte na alam mo naman na mali, nakikiparte ka sa kanyang kasalanan. Yan ang sabi sa Biblia. Diba? Kaya, ito sasabihin ko sa inyo, mag-isip kayo ng tama. Mag-isip kayo ng tama at huwag kayong kasi may batas tayo. May batas tayo sa mundo, kaya nga may batas Dahil lahat dapat dinadaan sa batas.
Hindi pwedeng papatayin mo na lang yung tao kung gusto mong patayin. Hindi pwedeng sabihin mo, ay ganito ka. Wala, no excuses. May batas tayo. Hindi tayo barbaro. Civilized tayo. Kailangan lahat ay idaan sa batas, lahat ay idaan sa legal. No excuses. Kahit na yung pinakamasamang tao sa mundo may human rights yan. Kahit yung pinakamasamang tao sa mundo, dapat bigyan mo pa rin siya ng due process. Sa totoo lang, karma nga abutin mo dahil sa ginawa niyo. Kaya kita nyo, anong nangyari sa mga Duterte ngayon? Karma, di ba? Karma. Pagkatapos, nagpapabiktim. Ngayon, sila na ang nagpapabiktim. Sila na daw ngayon ang biktima. Kung titingnan natin, kung i-record nyo ang mga ginawa nila noon, nagmalabis sila sa katungkulan. Noon, ang yayabang nila. Ang yabang noon ni Duterte. Itsugi mo yan. Ano mo yan. Diba? Napakayabang niya noon. Meron pa siyang, ang order ko, ganunin mo. Sa'yo ko ibigay ang 10 milyon. 10 milyon na ba yun? Andali, tingnan natin Baka mali yung ano ko Ang yabang niya noon, mga kaibigan. Pero ngayon, ano siya? Kung gaano siya kayabang noon, ngayon, para siyang basang sisiw. Yeah? Apakayabang. So, dapat panindigan niya, mga kaibigan, ang mga ginawa niya noon, ang mga kasalanan, dapat niyang panindigan. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I want you to do the killing. Diba? Isa pa. I want you to do. Meron pag isa. Nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nag-file ng kaso. Mr. Chair, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nag-file ng kaso. Mr. Chair, nagtataka ako hanggang ngayon. Diba? Ang yabang-yabang niya noon. Pero ngayon, ano siya? Meron pa siyang sabing, sipain ko yan, pupunta dito. Sisipain daw niya. Pero yung unang harap niya sa ICC, I am Rodrigo Duterte. Parang nanginginig. Nawala yung yabang. Nawala yung angas. Diba? Nawala yung yabang, nawala yung angas. So, yan. Diba? So, tapos na tayo dyan, Okay. Pangalawang topic na tayo, no? Ito mga kaibigan, second topic na tayo. Alam niyo ba mga kaibigan na lumabas ngayon yung mga bitter, no? Yung mga bitter na nagsasabi na sila ay independent minority black. Bitter, not better, di ba? So lumabas ngayon mga kaibigan yung mga bitter na mga kongresista na alam naman natin na may mga ambisyon na maging speaker ng kongreso. Pero hindi po sila pinalad dahil si Speaker Martin Romualdez pa rin po ang nag-iisa
na gusto ng mga kongresista na maging speaker. So, eto mga kaibigan, no? Okay, tingnan natin. Habang ang House leadership sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez ay seryosong itinutulak ang transparency at budget accountability at good governance para sa bagong Pilipinas, meron pong tatlong dating makapangyarihan na ngayon ay hindi na makapag-move on. Yan. So, tingnan natin mga kaibigan ha. Yan. Mga kaibigan, sila po yung sinasabi po, no? Mga kaibigan, sila yung mga in denial na mga Duterte loyalists, di umano, no? Mga Duterte loyalists daw mga kaibigan, ha? Hindi natin alam how true, mga kaibigan, hindi natin alam kung gaano katotoo. Pero ito po yung kumakalat, umuugong na balita ng mga Duterte loyalists daw ito mga to. Okay, una, itong si Toby Tiangco. Si Toby Tiangco na campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, no? Siya yung campaign manager ng Alyansa, mga kaibigan, yung senatorial slate ng ating Pangulo. Pero sa halip na manalo, laman sila ng listahan ng mga natalo. Lalo na sa Mindanao, na tuluyang isinuko sa mga kandidato ng Duterte. Hindi na nga nanalo, ngayon gusto pang idamay ang institusyon sa drama ng pagkatalo. Mga kaibigan, bigyan ko lang kayo ng konting hint. Nung panahon ng kampanyahan, di ba, alam niyo naman, kami mga PBBM vloggers, kami yung pag may mga kampanya sa iba-ibang lugar, ina-assign kami para pumunta, i-cover namin yung alyansa para sa Bagong Pilipinas. Alam niyo ba na kami mismo na mga vlogger nagtataka? Sabi namin, bakit ganun? Bakit wala tayong mga alyansa sa bandang Mindanao? Kasi yung natatandaan ko mga kaibigan, nagkaroon lang ng alyansa sa Davao del Norte. Pagkatapos parang wala na. So nagtataka kami ng mga vloggers, na pinapadala sa alyansa, bakit hindi tayo nangangampanya sa Mindanao? Alam niyo ba kung bakit? Kasi desisyon pala yun ni Toby Tiangco na wag nang mangampanya sa Mindanao. Ganyan siya mga kaibigan. Kung titingnan natin, isinuko kaagad niya ang Mindanao. Nasabi ko nga, ang pagkakaalam ko kasi galing Mindanao ako I'm from Mindanao. Ang alam ko mga kaibigan, marami sa Mindanao na makamarkos at pwedeng kumbinsihin para iboto yung mga senatorial slate ni Pangulong Marcos. Pero ang problema, sumuko na kasi si Toby Tiangco. Siya kasi yung nagmamanage ng kampanya kasi campaign manager siya. So isinuko na niya yung Mindanao, mga kaibigan. Walang campaign sa Mindanao. Isa lang yung natatandaan ko, Davao del Norte. Tapos wala na. Samantalang totoo lang, marami sa Mindanao, mga kaibigan, kung nag-tour lang doon ang mga senatorial slate ni PBBM, sa Mindanao, makikilala yung mga senatorial slate, lalo na yung mga bago, katulad ni Secretary Benhur Abalos, makikilala yan doon sa Mindanao at malalaman nila na, mabuting tao pala, ito dapat pala nating iboto, etc. etc. Pero sinukuan po yan ni Toby. Hindi po nagpasya si Congressman Toby para mag-tour sa Mindanao,
yan sa dahilan, no? Kung bakit yung mga bago na katulad ni Secretary Benhur Abalos ay hindi talaga masyadong nakilala sa parte ng Mindanao, no? Pangalawa, Duke Frasco, asawa ni Cristina Frasco, na dating tagapagsalita ni Sara Duterte noong 2022 campaign. Noon, kapitok ko sa kapangyarihan. Ngayon, bilang independent, pero malinaw pa sa sikat ng araw ang Duterte connection. Kaya ba tila balakid sa mga reformang hinuhubog ng bagong liderato? So, alam naman natin mga kaibigan na doon talaga yan sa Duterte, di ba? So, lately, nung nagkaroon ng unity team, at syempre, medyo, papasama sa, sa slate, no, ng majority. Tapos ngayon, ayaw na daw sumama sa majority at hindi siya bumoto, nag-abstain po siya. Nag-abstain siya at hindi siya bumoto kay Speaker Martin. So, kaibigan mga Duterte ito. Pangatlo, si Albi Benitez. Si Albi Benitez, alam ng marami kung kailan lumago ang kanyang online gaming empire. Yan, sa panahon niya ni Duterte. Doon po lumago ang kanyang online gaming. Habang tahimik ang masa, yumayabong ang negosyo, ngayon ay kritiko raw siya ng sistema. Pero, hindi ba't siya ang isa sa nakinabang dito? Tama kaibigan, no? So, itong tatlo, mga kaibigan, ay mukhang hindi nakaka-move on, no? So, ang totoo, hindi sila kontra sa katiwalian, kundi kontra sila sa reformang hindi nila hawak. Diba? So, lahat po sila hindi nabigyan ng makapangyarihang committee, hindi naging speaker, hindi nakapwesto. Kaya ngayon, kaya ngayon mga kaibigan, sila po ay nagtataingang kawali sa mga reforma sa ilalim ng Romualdez leadership. Ano yung nagtataingang kawali? Nagbibingi-bingihan sa mga reforma, no, na ginagawa ng Kongreso under Speaker Martin, no? So, hindi po public service ang kanilang aim, kundi ang maging bitter at ang pagsulong ng kanilang self-interest, yung kanilang ambisyon na hindi natupad. Diba? Yan. So, sa halip na bakit hindi na lang sila sumama sa laban para sa makabuluhang pagbabago? Diba? Para po sa bagong Pilipinas, walang puwang ang double talk. O, diba? Yan. Yun po mga guys, no? Yan. So mga kaibigan, balik na lang tayo mamaya, mga ilang, after 10 minutes, no? Balik tayo mamaya. Meron pa po akong isang topic na kailangan nating i-topic, no? Bye-bye guys. Ito po muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Admin Rich po, commentarista. Bye!